Makikita natin ngayon ang pinuno ng mga Valkyrie, si Brunhilde, sa isang hindi inaasahang sitwasyon, nakaluhod at nagmamakaawa sa harap ni Loki. Isang tanawin na lubhang nakakapagpalumo, lalo pat kilala si Brunhilde sa kanyang matatag at matibay na paninindigan. Ngunit sa pagkakataong ito, siya mismo ang humihingi ng tulong mula kay Loki, isang bagay na hindi inaasahan ni Numan. Ang tanong ngayon, hanggang saan nga ba ang kayang isakripisyo ni Loki para sa kanyang pagmamahal kay Brunhilde? May posibilidad bang talikuran niya ang kanyang tungkulin bilang isang Diyos at tahakin ang isang hindi inaasahang landas? Matapos kong masusing pag-aralan ang mga panel ng manga, napansin ko ang ilang indikasyon na maaaring bumaliktad si Loki at tuluyang balakin ang pagpatay kay Odin. Paano ako napunta sa ganitong konklusyon? Ano ang mga ebidensyang nagpapakita na maaaring magkaroon ng matinding pagbabago sa panig ni Loki? Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, Teren at simulan na natin. What's up mga Coops, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok Kabanata 78. Ang Supreme God Odin. Sa simula ng kabanata, ibinabahagi ng tagapagsalaysay ang isang makapangyarihang sandali kung saan nagising ang isang dating walang pangalang Diyos mula sa kanyang mahaba at malalim na pagtulog. Ang paggising na ito ay naganap salamat sa sinumpang rune ng Creator God na si Odin. Gamit ang kanyang pambihirang talino at walang kapantay na kapangyarihan, ang dating walang pangalang Diyos ay naging Supreme God Odin ng Norse Pantheon. Nakatayo siya ng may matikas na tindig, at sa kanyang isipan, dalawang bagay na lamang ang kailangan niya upang ma-resurrect muli ang Yggdrasil. Sa madaling salita, kailangan niyang maalis ang napakalakas na pinagbabawal na divine sealing technique na nagkulong sa kanila sa loob ng napakahabang panahon. Mula sa kanyang palad, unti-unting lumitaw ang Gram, isang makapangyarihang espada na puno ng sinaunang kapangyarihan at misteryo. Sa dibdib ni Odin, makikita na ang nakakakilabot na katotohanan, ang tatlo pang sinumpang gamit ay nasa kanyang katawan na. Wika ni Odin, ang matagal na niyang pinapangarap ay maisa sa katuparan na rin sa wakas. Sa panel pa lamang na ito, masasabi na nating wala ng sinumang Diyos ang makakayang makapijaw sa kanya. Ang pinagsama-samang kapangyarihan ng apat na sinumpang gamit na ito ay tutumbas na sa kapangyarihan ng isang buhay na primordial God walang duda. Samantala, lilipat ang eksena kina Siegfried, Nostradamus, at Gol. Sila ay patuloy na nag-uusap tungkol sa mga sensitibong impormasyon hinggil sa plano ni Odin. Si Gol, na puno ng pagtataka, ay nagtanong tungkol sa kasalukuyang Supreme God na si Odin. Ayon sa kanya, bago pa maging Supreme God ng Norse Pantheon, si Odin ay isa lamang dating karaniwang Diyos na walang pangalan. Ngunit nang maglaon, nakuha niya ang pangalan at kapangyarihan ng orihinal na Creator God na si Odin, isa sa apat na primordial pillars na nagtatag ng sansinukob, nang mahawakan niya ang sinumpang espada mismo ni Odin na nakalagay sa isang bundok. Nakangiting sinagot ni Nostradamus ang tanong ni Gol. Sa madaling salita, wika niya, hindi pa iyon ang dapat mong problemahin. Gulat na napatigil si Gol sa kanyang mga iniisip. Meron pa pala, tanong niya, na tila hindi makapaniwala sa lawak ng misteryong kanilang kinakaharap. Dagdag pa ni Siegfried, na may nakakikilabot na tono, na salamat sa magic swordgram ng Creator God na si Odin, nahanap nito ang apat pang treasures ng Calamity. Ang mga ito ay mahahalagang bagay na kailangan upang ma-unlock ang seal ng Yggdrasil. Kabilang sa mga ito ang Chaos, Alchemical Bracelet na Draupnir, Ymir's Necklace na Brisingamen, at ang Satan's Eagle Helmet. Lahat ng ito ay nasa kamay na ni Odin, ayon kay Siegfried. Naitanong ni Gol kung na-resurrect na ba ni Odin ang Yggdrasil sa tulong ng mga sinumpang gamit na ito. Mahinahon naman siyang sinagot ni Nostradamus, kahit ikaw ay maiisip iyon, ngunit binigyang diin niya na hindi ito ganun kadali. Ayon sa kanyang masusing pag-aaral ng mga sinaunang alamat at ipinagbabawal na aklat, ang seal ng Gleipnir ay napakalakas. Ang apat na treasures ng Calamity ay hindi sapat upang sirain ito. Dalawang bagay pa ang kailangan upang ganap na mabuksan ang seal, ang Water of Life at ang Primordial Vessel. Dito na ipinakita ni Nostradamus ang isang aklat na naglalaman ng sensitibong impormasyon. Ayon sa kanya, ang Water of Life ay kumakatawan sa life energy ng mga tao, ang mismong esensya ng kanilang buhay. Samantala, ang Primordial Vessel ay literal na sisidlan na magiging daluyan ng kapangyarihan upang may proseso ang Water of Life. Para sa mas malinaw na pagpapaliwanag, kinakailangan munang maunawaan ang proseso upang mapuno ang kinakailangang Water of Life. Ang pangunahing sangkap nito ay ang life energy na nagmumula sa bawat nabubuhay na nilalang sa mundo ng mga tao. Upang makamit ang sapat na dami ng Water of Life, kailangang mawasak ang sangkatauhan.
Sa bawat pagkawasak ng buhay ng tao, ang kanilang life energy ay naiipon at nagiging bahagi ng Water of Life. Ito na lamang ang natitirang bagay na kinakailangan ni Odin upang maisakatuparan ang kanyang mga plano. Sa masusing pagsusuri ni Nostradamus, mukhang ang gustong gawin ni Odin ay gamitin ang desisyon na ginawa noon sa conference para sa kaligtasan ng sangkatauhan para sa kanyang layunin. Noong tinangkang pigilan ni Brunhilde ang nalalapit na pagtatapos ng sangkatauhan na napagpasyahan ng mga Diyos, nagtagumpay ang pinuno ng mga Valkyrie sa pagpigil sa paggunaw. Ngunit dahil sa pangingialam ni Brunhilde, ikinagalit talaga ni Odin ang nangyari. Sa halip na mapadali ang pagkuha niya ng Water of Life, napahaba pa ang kanyang paghihintay dahil sa naganap na Ragnarok. Sa wakas, naunawaan na ni Gol ang mga bagay-bagay. Ang magandang pangitain na ito ay tutulong sa kanya upang mas maging handa sa pakikipagtulungan kina Nostradamus at Siegfried. Ngunit nagtanong si Gol kay Lord Siegfried kung alam na ng kanyang ate, si Brunhilde, ang katotohanan ng kanyang nalaman. Sinagot siya ni Lord Siegfried na maaaring alam na rin ni Brunhilde ang mga ito. Sa huli, nagtanong si Gol kung ano nga ba ang primordial vessel. Tugon ni Nostradamus, ito ay literal na sisidlan, isang mahiwagang vessel na magiging susi sa pagbubukas ng seal ng Yggdrasil at sa pagkamit ng pinakamataas na kapangyarihan. Ayon kay Nostradamus, may isang Diyos na nakatanggap ng mga runes ng Yggdrasil na matatagpuan sa apat na kayamanang tinatawag na Four Treasures of Calamity. Isinama na rin niya ang Water of Life na siyang sumasagisag sa enerhiya ng buhay ng buong sangkatauhan. Sa oras na napagsama-sama ang lahat ng mga ito sa primordial vessel, lilikhin nito ang napakalakas na enerhiya na kayang wasakin ang seal na nagkulong sa 11 primordial gods. Sa kabilang banda, hindi mo ari ni Gol kung sino nga ba ang gugustuhing maging isang sisidlan ng mga kapangyarihang ito, lalo na kung ang kalalabasan ay magiging kahawig ng isang nakakatakot na lobo. Sa kanyang isipan, maaari kayang si Odin mismo ang maging vessel. Iniisip niya kung ano ang maaaring hitsura ng isang nilalang na pinag-isa ang lahat ng mga sinumpang gamit, kabilang ang Water of Life. Sa kanyang imahinasyon, maaaring isang nakapangangilabot na halimaw na kahawig ng isang dambuhalang lobo ang lalabas. Nakakadiring isipin, nga naman kung sakaling ganun nga ang kalalabasan mga pops. Gayunpaman, ayon kay Nostradamus, mali ang kanyang iniisip. Ipinaliwanag pa ni Nostradamus na ang Yggdrasil ay naglagay ng kanilang mga sinumpang rune sa bawat isa sa apat na Treasures of Calamity. Ang espada, na nauugnay sa langit, ang kwintas, na nauugnay sa lupa, ang bracelet, na nauugnay sa kawalan at ang helmet, na nauugnay sa mundo ng patay o underworld. Ayon kay Nostradamus, sa mundo ng mga Diyos, ang sistemang ito ay maihahambing sa blood types ng mga tao. Kung ang mga tao ay may apat na pangunahing uri ng dugo, ang mga Diyos naman ay may iba't ibang uri ng divinity na kasing dami ng kanilang bilang. Hindi normal na ang divinity ng isang Diyos ay magiging tugma sa divinity ng isa pang Diyos. Kaya naman, ang posibilidad na ang divinity ni Odin ay magiging compatible sa isang primordial god ay isang bagay na hindi pa kailanman nangyari sa kasaysayan. Dagdag pa ni Nostradamus, ang pagiging compatible ni Odin sa heaven ay isa ng pambihirang himala. Dahil dito, naitanong ni Gol kung sino naman ang magiging vessel ng apat na divine runes. Ikinwento ni Nostradamus na para maging isang primordial vessel, dapat ay may kakayahang tanggapin ng isang nilalang ang lahat ng apat na divine runes. Gayunpaman, kahit anong pagsasaliksik ang gawin ni Odin, wala siyang matagpo ang Diyos na may ganoong kakayahan. Ngunit hindi sumuko si Odin. Ginamit niya ang kanyang posisyon at kapangyarihan upang ipagpatuloy ang paghahanap. Sa kabila ng mahabang panahon ng kanyang pagsasaliksik, sa wakas ay natagpuan din niya ang hinahanap niya. Upang matiyak na walang sino man ang makahaad lang sa kanyang plano, ipinakulong ni Odin ang kalahating Diyos, kalahating tao na si Siegfried sa Tartarus. Ang nilalang na ito ay tinawag na God of Great Sins. Nang marinig ito ni Gol, hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Napatingin siya kay Siegfried, na tahimik ngunit may makahulugang ekspresyon sa mukha. Maya-maya, nagsalita si Siegfried at kinumpirma ang hinala ni Gol, siya mismo ang primordial vessel. Biglang lumino ang lahat para kay Gol. Si Siegfried lang ang tanging demigod na kayang maging sisidlan ng apat na sinumpang gamit, pati na rin ng Water of Life. Hindi agad nakapagsalita si Gol dahil sa labis na pagkagulat. Sa pagpapatuloy ng paliwanag ni Siegfried, sinabi niyang kung sakaling manalo ang mga Diyos sa Ragnarok at magtagumpay sa paglipol ng sangkatauhan, pupunuin ang kanyang katawan ng Water of Life.
Upang mas madaling maintindihan ni Gol, inihalin tulad niya ito sa imahinasyon ng isang batang Valkyrie. Ang kanyang katawan ay magiging tila isang higanteng lobo, na mimantog sa laki, tulad ng naunang imahinasyon ni Gol. Sa puntong iyon, ang napakalakas na ipinagbabawal na sealing technique na nagkukulong sa Yggdrasil ay tuluyang masisira. Ngunit kasabay ng pagkawasak ng selyo, si Siegfried mismo ay magwawakas din, isang sakripisyong hindi maiiwasan. Ayon kay Nostradamus, para kay Odin, si Siegfried ay sobrang mahalaga, masasabing isa siyang bihirang lihim na kayamanan. Dagdag pa niya, siya mismo ang may responsibilidad sa pangangalaga kay Siegfried. Nang marinig ito, napuno ng takot at pangamba ang tinig ni Gol habang nagtatanong, kung sakali mang magawa ni Siegfried na sirain ang selyo ng 4 pillars, ano ang maaaring mangyari? Mabilis namang sumagot si Nostradamus. Kapag nasira ang selyo na nagkukulong sa Yggdrasil, magsisimula ang pagpatay sa lahat ng mga Diyos na nabubuhay. Ito ang magiging katapusan nila. Dagdag pa niya, si Siegfried, bilang perpektong sisidlan, ang magiging susi at sakripisyo upang mapalaya ang 11 primordial gods na nakakulong sa napakatinding silang teknik na nilikha ni na Izanagi at iba pang primordial gods na nagsakripisyo ng kanilang buhay upang ikulong ang mga ito. Saglit na natulala si Gol, ngunit unti-unti niyang naunawaan ang lawak ng sakripisyong ginawa ni Brunhilde, lalo na nang sinimulan niya ang Ragnarok. Noon, nakatuon lamang siya sa pagkamit ng tagumpay, hindi iniisip ang opinyon ng iba o kung paano ito nagawa ni Brunhilde. Ngunit ngayon, malinaw na ang lahat. Ang lahat ng aksyon ni Brunhilde ay may iisang layunin, mailigtas ang sangkatauhan, protektahan ang mga Diyos sa langit, at iligtas ang kanyang minamahal na si Siegfried. Sa madaling sabi, matagal nang kinakalaban ni Brunhilde si Odin mag-isa upang pigilan ang pagbagsak ng sangkatauhan at mapanatili ang Water of Life, ang mismong buhay ng mga tao. Kasabay nito, bahagi rin ng kanyang plano ang mailabas si Siegfried mula sa kulungan sa Tartarus. Wala ni isa ang nakaalam ng kanyang tunay na sakripisyo. Kaya naman, ang kanyang paggalang sa mga namatay na Diyos ay taos-puso, hindi niya ginasto ang kanilang kamatayan. Isang mabigat na pasanin ang dinala ni Brunhilde ng mag-isa, at ngayon, ang revelasyong ito ay nagdala ng matinding sakit at kirot sa puso para sa lahat ng nakauunawa. Napaluha si Gol nang mapagtanto ang paghihirap ng kanyang ate, ang matagal ng lihim na itinago sa kanya dahil ayaw ni Brunhilde na mabahala pa siya. Tila isang suntok sa dibdib ang sinabi ni Siegfried. Hindi niya akalaing hindi ito sinabi ni Brunhilde sa kanyang bunsong kapatid. Sumang-ayon si Gol sa kanyang tinuran, at sa gitna ng kanyang mga luha, naramdaman niya ang bigat ng pasaning mag-isa lamang dinala ni Brunhilde. Sa kabila ng revelasyong ito, hindi pa rin mapigil ni Gol ang kanyang pagdududa. Kung ganoon, bakit hindi na lang si Brunhilde ang dinala nila sa Tartarus? Bakit sa akin nila ipinagkatiwala ang impormasyong ito? Isa lang naman akong trainee na Valkyrie. Walang agad na maisagot sina Nostradamus at Siegfried. Ngunit makalipas ang ilang sandali, bumasag ng katahimikan si Siegfried at sinabi ang isang bagay na ikinagulat ni Gol. Dahil ikaw mismo ang pinakahuling piraso na kailangan. Mapuputol ang mga revelasyon dahil malilipat ang eksena sa Valhalla Arena, kung saan makikitang parang may hinihintay si Brunhilde. Ilang sandali pa, isang tinig ang biglang pumailan lang, nagtatanong kung ano ang problema, dahil hindi pangkaraniwan ang katahimikan ni Brunhilde. Ang bagong dating ay si Loki. Tahimik silang magkatabi, animoy nag-aantayan kung sino ang unang magsasalita. Hindi nagtagal, hindi na nakatiis si Loki at tinanong si Brunhilde. Sinabi niyang bakit gustong makipagkita sa kanya ng Valkyrie nang silang dalawa lamang. Nagtataka talaga si Loki. Gayunpaman, nanatiling tahimik ang babae, kaya inisip ni Loki na maaaring may kaugnayan ito sa dati nilang napag-usapan. Sa kanyang panghuhula, naisip niyang posibleng nagbago ang isip ni Brunhilde at maaaring hinahanap nito ang paraan upang mailigtas ang sarili mula sa tiyak na kaparusahan ni Odin. Handa si Loki na kausapin ang kanyang Uncle Odin ukol dito. Bigla, kinapitin ni Brunhilde ang kanyang kapa, dahilan upang mapalingon si Loki sa kanya. Sa isang hindi inaasahang kilos, lumuhad si Brunhilde at Tame Team na nakiusap kay Loki na siya mismo ang lumaban sa susunod na laban, ang round 11. Sandaling natigilan si Loki habang nakatitig sa nakaluhod na si Brunhilde. Hindi niya maunawaan ang bigat ng damdamin sa kanyang dibdib, ang babaeng minamahal niya ay nakaluhod at nagmamakaawa sa kanya, isang bagay na hindi niya kailanman naisip na mangyayari. Napalunok si Loki at sa wakas ay nagsalita, alam kong gagawin mo ang lahat, Brunhilde, kahit ano, para mailigtas si Siegfried. Ang tono ng kanyang boses ay puno ng hinanakit at pag-aalala.
Ngunit sa halip na sagutin ang kanyang tanong, nanatiling nakaluhod si Brunhilde, at sa malamig na tinig ay sinabi, kailangan ni Brunhilde ang panalo sa susunod na laban, sa round 11, kahit ano pa ang mangyari. Napako si Loki sa sagot sa kanya, hindi makapagsalita, habang unti-unting naramdaman ang bigat ng sitwasyon. Mangiyak-ngiyak na sinabi ni Loki, gusto mo bang mamatay ako? Sa madaling sabi, nais ni Brunhilde na siya ay magpatalo sa laban. Tumango ang Valkyrie at ipinaliwanag na sa round 11, pipiliin niya ang makakatalo kay Loki, kaya team siyang nakikiusap na magpatalo ito ang tunay na dahilan ng kanilang pag-uusap. Ngunit, sa casual ngunit matatag na tinig, sinabi ni Loki, hindi ako magpapatalo. Tumango si Brunhilde, na para bang alam na niya ang magiging sagot ng Diyos ng panlilinlang. Naiintindihan ni Loki ang kanyang sentimiento, ngunit hindi niya maaring sundin ang kahilingan nito. Tumalikod siya kay Brunhilde at nagpatuloy, ngunit bago lumayo, nagdesisyon siya. Dahil gusto mo ito, aniya, ako na ang lalaban sa round 11. Dirdiretsong naglakad si Loki palayo, habang si Brunhilde naman ay tahimik na nakatingin lang. Ilang sandali pa, huminto si Loki at may bahagyang ngiti sa kanyang labi. Hinarap niya si Brunhilde at sinabing nagbibiro lang siya. Ang totoo daw, matagal na niyang napagdesisyonan na siya ang lalaban sa round 11. Nagulat si Brunhilde sa kanyang sinabi. Hindi niya inasahan na tila ba alam din ni Loki ang kanyang mga sakripisyo. Habang hawak ang isang bulaklak, sinabi ni Loki na hindi na kailangang iuko ni Brunhilde ang kanyang ulo sa kanya. Matapos ang mga salitang iyon, muling naglakad si Loki palayo, itinapon ang bulaklak sa lugar kung saan siya nakatayo kanina. Naiwan si Brunhilde na nakaluhod pa rin, ngunit mula sa kanyang puso, taos-puso siyang nagpasalamat kay Loki. Samantala, sa susunod na tagpo, makikita si Loki sa kanyang silid, tumatawa ng malakas habang iniisip ang kanilang pinag-usapan. Nabanggit ni Loki na nauunawaan niya ang plano ni Brunhilde, na balak siyang ipapatay ng Valkyrie upang makalapit sa kanyang Uncle Odin. Kahit na patuloy siyang tumatawa, unti-unting bumaon ang kanyang mga daliri sa sementadong sahig. Isang malakas na pagsabog ang biglang naganap sa kanyang paligid, dahilan upang tumalsik ang lahat ng gamit sa kanyang silid, at karamihan ay nasira na. Kasabay ng kaguluhan, lumakas ang kanyang halakhak, tila isang baliw na nawawala sa sarili. Nang hamupa ang pagsabog, tumambad ang matinding pinsala sa kwarto ni Loki. Nakahiga siya sa gitna ng wasak na silid, at sa malamig ngunit puno ng determinasyong tinig, binitiwan niya ang mga katagang, may papatayin siya. Maraming naguluhan sa kanyang sinabi. May mga nag-akala na si Brunhilde ang kanyang tinutukoy, ngunit kung pagbabasehan ang mga pangyayari sa kabanatang ito, kung paano lumuhad ang pinakamamahal ni Loki sa kanyang harapan, kung paano ito nagmakaawa, malinaw na alam niya ang tunay na target ni Brunhilde, si Odin. Maaring mali ako rito ngunit, kung susuriin ang mga panel, mukhang si Odin mismo ang nais niyang patayin. Naiintindihan ni Loki ang hirap na pinagdadaanan ni Brunhilde, lalo na't nakita niya kung paano ito bumaba sa kanyang dangal para lamang magmakaawa sa kanya. Kung ganon, hindi na nakapagtataka na si Odin mismo ang naging sagot sa puot na unti-unting nilalamon si Loki. Sa mga sumunod na sandali, biglang bumukas ang pinto ng VIP room. Pumasok si Anubis, puno ng kasabikan at tuwa. Paulit-ulit niyang sinabi na siya na ang susunod na lalaban sa Ragnarok. Sa sobrang saya, hindi niya napigil ang ulit-ulitin ang kanyang pasasalamat, habang sabik na hinihintay ang kumpirmasyon mula sa iba pang mga Diyos na naroon. Napakunot noo si Ares at tinanong siya, Anubis, anong ginagawa mo rito? Sinundan naman ito ni Hermes, may pagbabago raw kanina lang. Doon na nagsalita si Zeus, bitbit ang isang gadget. Isang Diyos daw ang basta na lang sumalang sa round 11 nang walang pahintulot mula kaninuman. Nanlaki ang mga mata ni Anubis. Mula sa matinding saya, napalitan ito ng gulat at lungkot. Ikalawang beses na itong nangyari, muling inagaw ang pagkakataong lumaban siya. Ipinakita ni Zeus ang screen ng kanyang gadget, at malinaw na mababasa rito kung sino ang opisyal na kinatawan ng mga Diyos para sa round 11 at ito ay walang iba kundi si Loki. Samantala, sa kabilang dako ng Valhalla Arena, nakatayo si Brunhilde sa harap ng kanyang computer. Sa malambing ngunit puno ng pangunawang tinig, binigkas niya ang pangalan ni Loki. Patawarin mo ako, bulong niya. Ginagawa ko lang ito para kay Siegfried at para sa sangkatauhan. Sa susunod na sandali, mamantong hininga siya at buong determinasyong inanunsyo ang tao na makakalaban ni Loki sa round 11.
Sa kasaysayan ng sangkatauhan, iisa lamang ang taong kayang talunin si Loki, ang pinakamatuso sa lahat ng Diyos, ang gumagamit ng mga pandaraya upang magwagi, ang taong ito lang ang makakatalo sa kanya. Siya ang White Death, ang kinatatakutang sniper ng kasaysayan ng sangkatauhan. Sa labas ng Valhalla Arena, sa gitna ng kagubatang napapalibutan ng luntiang kalikasan, may isang figurang naglalakad. Isang babae, si Red Reader, ang ika-12 Valkyrie. Tahimik siyang nagmamasid sa paligid, at inusal sa sarili, malapit lang ang kanyang hinahanap pero hindi niya pa rin ito makita. Matapos ang ilang oras ng paglalakad, napagpasyahan niyang huminto sandali. Naglatag siya ng pagkain at naupo upang magpahinga. Habang tinatanaw ang mga deer at ibon sa paligid, sinabing magbe-break muna siya. Maya-maya lang, isang figure ang lumapit sa kanya. Isang paa ng aso ang lumitaw at sa kanyang likuran, makikita ang nakakapanindig balahibong eksena. Isang nakakikilabot na sandali ng katahimikan ang bumalot sa kanila, bago tuluyang nagpakita ang kanyang hinahanap. Sa malamig na tinig, nagtanong ang bagong dating, may pagpupulong ba tayo? Saglit na nagulat si Red Reader, ngunit agad siyang bumalik sa composure. Hindi ko man lang naramdaman ang presensya mo, puri niya, bago sumaludo. Sa kanyang harapan, nakatayo ang isang lalaking may kasamang aso. Unti-unti niyang itinaas ang kamay. Terena, aniya, protektahan natin ang inang bayan. At sa huling panel ng kabanatang ito, tumambad ang bagong mandirigma ng sangkatauhan, ang kinatatakutang White Death, ang maalamat na sniper sa kasaysayan ng digmaan si Simo Häyhä. Siya ang kakaharapin ni Loki sa round 11 ng Ragnarok, napakaangas. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina sa bawat pahina, sindihan, pusiskan kasaysayan, sa kanyang tangan, mga moto, ikaw ang gabay, sa laban ng Diyos at tao, tagumpay ay taglay. Ang kanyang tinig, di maglalaho, kahit matapos ang lahat ng mga kwento. Mga moto, nag-aapoy sa diwa, naglalagala ng kwento ng bawat isa. Sa Ragnarok, siya'y dagapang salaysay,